bukas na po ay matatapos na po yung ating 10 days of prayer. Pero pagkamat ganun ay kahit hindi pa natatapos ay nawa ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu ay hindi rin matapos sa ating buhay po. Isang fact, ang 10 days of prayer, ang dating tawag sa kanya ay Operation Global Rain, na kung saan ay nananalangin ang mga kapatiran ng Seventh-day Adventist sa pagbuhos ng latter rain, kagaya na pagbuhos ng early rain sa mga apostol after na si Cristo ay mamatay at namuhay mga muli at umakyat sa langit. So, naniniwala po ako na ang Diyos ay inihahanda ang ating puso sa mga susunod na mga araw. So, ang focus po natin ngayong gabi ay hindi about sa pag-iling sa Panginoon ng mga miracles, ating mga personal prayer request. Bagamat, siyempre, mahalaga din naman yun sa akin. Pero ngayong gabi ay hinihiling ng Panginoon dito sa mensahe nito, sa ating topic na ito, na ang muling paghuhubog ng ating puso. Ano po? Dahil ang panalangin ay hindi lamang napapago kung ano yung, or tayo hindi nananalangin dahil sa mga circumstances na dumadating sa atin. Pagpus ay tayo ay nananalangin upang tayo ay mabago. Ano po? At kung paano mabago ang ating pagtingin sa tao. So, ang mensahe tulad na nabanggit na mamaya, iyan po yung title. So, dito sa ating isusing chapter na pag-aaralan sa libro ng Acts ay dito natin nakikita yung mensahe na kung saan it's about vision before action, it's about compassion before miracles, and it's about prayer before service. So ating kong bago po tayo patuloy at natin ka na lang. Tema po, saan pala yung control? So ang title po ng ating day 9 ay See and Care for the Forgotten. So ito po ay nagbibigay po ako ng isang ideya na kung saan na ito yung maining key takeaway natin ngayong gabi. So ito ay, sabi dito, when believers are filled with the Holy Spirit, they begin to see people differently. And compassion moves them to act in the name of Jesus. So ano daw po yung sabi? Yung ating key takeaway? When believers, kung ang mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu, makikita natin ang bagay na ang dating bagay sa ibang anggulo o kakaiba. Na kung saan, compassion will moves us sa pangalan ng ating Panginoon. So ang gawain po ng banal na Espiritu ay hindi lamang limitado sa sermon o di kaya sa mga public ministry gaya ng mga crusades and garbage meeting. So ang gawain din ng banal na Espiritu ay para i-reshape yung ating puso. Pag ang Diyos ay pag tayo pinupunuan ng Diyos, ay unti-unti natin makikita na kung saan ay ang mga tao na minsan pamilyar sa atin ay ating na-overlook. And the familiar becomes visible again. So ngayon ay dahil dyan ay tayo po ay tutunghay sa banal na kasulatan sa pamilyar na kwento sa Acts chapter 3. Sabi dito ay when ordinary believers filled with the Spirit simply go to pray. So, tingnan po namin buksan po natin ating mga Biblia sa Acts chapter 3. So, tingnan po natin yung verse 1. Dito po sa verse 1, ang tao dito ay si Peter at saka si John. So, sila yung magkasama sa ministry na ako. Sila ay wala sa mission trip, wala sila sa Voice of Youth, wala sa
Global Youth Day, wala sila sa Hope Impact. O anumang plano paglilingkod. So ang pakay po nila sa talatang ito ay sila ay pupunta sa templo at sila ay mananalangin. Gaya ng ginagawa, gaya ng kanilang nakaugalian. Ano po? So dito, sabi, verse 1, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. So ito po yung kanilang routine bilang isang mga Hudyo. Doon meron pong isang tao doon sa gate ng templo ay hindi rin bago sa kanila. Yung tao yun ay palaging nandoon, nakikita nila araw-araw. At walang kakaiba doon sa scenario na yun na nagbago. Nandun lang yung tao yun sa mismong gate ng templo at ang mga tao ay pumapasok sa templo upang manalangin at lumalabas sa templo upang umuwi. Dito sa pagkakataong ito ay makikita natin na mayroong pagbabago. Hindi dahil yung tao yun na nakaupo sa templo ay may bagong damit or may bagong aura or he is different. May pagbabago dahil si Peter at dahil may pagbabago dahil nakita ito kay na Peter at kay John. So, balikan natin yung nakaraang chapter, sa Acts chapter 2. Ang panalangin ay may ginawang pagbabago po sa kanila na po. Dahil doon nabuo sa kanila yung early rain. And the Holy Spirit gave them new eyes. Pero dahil siya ay parang nandoon na, I mean, kumbaga nakablend na siya sa pagsamba ng tao, sa religious routine ng mga Hudyo na nananalangin sa templo. Dahil doon ay medyo familiar na siya para mapansin. Ano po? So mga tao ay naglalakad, papasok sila nga sa templo, lalakad, kagaya din at aalis na hindi siya napapansin, bagaman siya familiar. So sa ating iglesia, sa ating komunidad, sa ating mga daily routine, meron isang struggling member na kadalasan ay hindi natin kilala natin, pero dahil parang normal na siya sa background, parang kasama na siya sa background, ay hindi natin masyadong pinagbibigyan na pinagtutuunan ng pansin na po. So, ang pangalan dito ay hindi dahil tayo ay cruel or talagang mapusahan, hindi mapusahan bang cruel. Hindi tayo ay malupit o mataas or kung ano man. But it is a spiritual distraction. Ano po? Masyado tayong busy sa ating mga religious na mga gawain. At dahil doon na hindi tayo nagiging attentive. So, bigyan po natin ng pansin na itong tao ito, paulit-ulit tayo, itong tao ito ay nandoon, nakahiga sa may istituan ng templo. Malapit siya sa pagsamba. Malapit siya sa panalangin. Malapit siya sa mga tao o sa bayan ng Diyos. Pero bagamat gano'n, siya pa rin ay na-overlook. Hindi napapansin. So sabi dito, proximity to holy places did not guarantee compassion. Medyo mabigat po ito, ano? Proximity to holy places did not guarantee compassion for the Jews. So, ito pong katagang ito ay sina-challenge tayo ngayong gabi na gaano kadaming people na nakikita natin regularly pero hindi natin sila napapansin or hindi natin sila pinapansin.
So ano yung nagbago kay na Peter at kay John? Ano yung naging transition ng Acts chapter 2 papunta sa Acts chapter 3? So ang sabi po sa verse 4 ay, they were filled with the Holy Spirit. So yung miracle na nangyayari sa chapter 3 ay Sa mata yata. nangyari na doon sa chapter 2. Sa mata yata. Pansinin niyo po na walang nagbago dun sa lugar, sa setting, kumbaga sa kwento, walang nagbago sa setting. Same na templo, nandun pa rin yung templo, ganun pa rin yung gate, at nandun pa rin yung tao nakahiga. Pero ano yung nagbago doon sa scenario yun? Kagaya na naman ko kanina, ang nagbago ay si Peter at si John. Dahil sila ay, sabi dito, napuspos ng banal na Espiritu. Bago mag-pour out sa kanila yung banal na Espiritu, ay malamang sa malamang, pag sila ay pumapasok sa templo ay nadadaanan lang nila yung taong ito na hindi nila napapansin. Pero pagkatapos ng ganap sa chapter 2 ng Acts, ay hindi na sila dumadaan doon or it's not the same thing now. Ano po? Because they were filled with the Holy Spirit, hindi lang sila piniyayaan ng boldness to preach, piniyayaan din sila ng eyes to see. Dito po sa katagang ito ay tinuturo sa atin, ang banal na Espiritu ay nagtuturo sa atin para makita natin ang tao sa paningin, sa mata ng Diyos. And instead of sa routine natin bilang tao, na kung saan po ang banal na Espiritu ay pinupuno tayo, yung familiar people na hindi natin pinapansin ay magiging visible ito sa ating paningin. Yung mga pangangailangan na kadalasan ay ini-ignore natin, ay suddenly ito ay bibigay ng importansya sa ating buhay. Compassion interrupts our schedules. So before na itong pagalingin ni Peter at ni John, itong taong nakahiga sa gate ng temple, ang unang-unang nahil sa kanila ay ang kanilang mga mata. So point number 2, sabi dito, Spirit-filled prayer produces holy attention. So dito, nung sila ay lumapit, si Peter at si John ay nung sila ay lumapit sa templo, itong taong nakahiga or nakahandog sa ibig sa gate ng temple ay nanlimos. Ano po? Sabi dito po sa verse 3 to 5, siya ay nanlimos. And sabi po dito, Peter fastening his eyes on him with John said, "Look at us." So unti-unti ay nandito na nagkaroon ng transformation na po. So si Pedro, nakadalas ay nagpapas lang yun sa templo upang manalangin. Siya ay huminto, siya ay tumingin sa tao nito, at si Peter ay nakipag-engage dito sa tao nito. Before there is any miracle, there is attention. So the moment, itong pagkakataon po ito ay na-restore yung, sabi dito, this moment restores dignity before it restores strength. Ang taong ito ay hindi na lang isang pulubi na nanlilimos, kundi siya ay ngayon ay siya na isang tao na nakikita. He is now fully seen. At si Pedro at si Juan ay nakita sila, napansin na sila, mata sa mata. And they acknowledge his humanity. So nakita nito dahil they were filled with the Holy Spirit. Now Peter and John sees him as a person. Not just a beggar, but now as a
person. So bago pa man magkaroon ng paggaling o ng miracle dito sa taong ito, ay may tatlong punto na nangyari. Nagkaroon ng connection, nagkaroon ng attention, at nagkaroon ng dignity. At ito ay hindi ito random, So dun sa verse 4, sinasabi doon na si Peter and John yun nga, they were filled with the Holy Spirit. And the Spirit did not only empower them to preach and to heal and to give miracles. Ang nangyari po sa kanila ay yung attention nila ay na-sharpen, parang sa lapis. Mas naging sharp yung kanilang pagtingin sa tao, yung kanilang compassion sa tao. At ito ay nagturo sa kanila kung sino or ano ang dapat na mapansin. At kagaya ni Kristo, ay ganun din ang ginawa niya. Doon sa, kung titignan po natin sa Matthew 9 verse 36, sabi doon ay, when he saw the multitudes, he was moved with compassion. So kung ano yung mata na nakita ni Kristo sa mga tao, ay din. Kung si Pedro at si Juan ay napuspos ng Banal na Espiritu, ay ito din ang kanilang nakita. They were filled with compassion. Jesus always saw before he healed. And prayer does the same work with us. So sabi dito, prayer slows us down. It reorders our priorities. Sinasabi sa ating Biblia. So, sa Matthew, kagaya ng nabanggit ko kanina, sa Matthew 9:36, sabi doon ay when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion. So, yung salita doon na so, ay ito yung mahalaga sa pagkakataon ito dahil si Kristo ay nakita niya muna bago siya gumawa. So, ganyan din yung naging behavior ni Peter doon sa Acts chapter 3. Dito ay nire-reflect yung ministry ni Jesus. Katulad ng kanyang master, Peter paused, tumigil muna si Pedro. Tinignan ni Pedro ang taong ito at pinahintulutan niya na yung compassion ang manguna bago yung action. So ito yung nakitang pattern sa buhay ni Kristo. Seeing leads to compassion and compassion leads to action. Seeing, compassion, and then action. So si Jesus, hindi lang siya naawa sa mga tao, hindi lang siya basta naawa, kundi yung compassion ang nag-move sa kanya upang mangaral, upang magpagaling, at upang maglingkod. At gayon din ang panalangin, yun ang tinuturo sa atin ng panalangin. Prayer does not simply prepare us to speak, kundi prayer aligns our hearts to the heart of Jesus. Pag tayo na po ay nananalangin, inuhubog ng Diyos ang ating mga puso, inuhubog niya ang ating mga priorities, at tinuturuan niya tayo kung sino talaga ang mahalaga para sa Kanya. So the more we spend time with prayer, the more we begin to notice what Jesus noticed. Ito nga yung sabi sa Bible, by constant beholding, we are changed. We see people not as interruptions, but we see people as divine appointments.